Hello guys, welcome sa Kwentuhan TV kung saan sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan, subscribe ka muna sa aking channel at i-hit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Ang kwento ni Maria at ang mga bunga ng kasipagan. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang batang babae na nagngangalang Maria. Si Maria ay kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag at mabait na bata. Tuwing umaga, siya ay maagang gumigising upang tulungan ang kanyang mga magulang sa mga gawain sa bukid. Ang pamilya ni Maria ay mahirap lamang, ngunit hindi sila nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang sipag at tiyaga. Isang araw, habang sila ay nagtatanim ng mga gulay sa kanilang munting bakuran, lumapit si Lolo Pedro, isang matandang magsasaka na kanilang kapitbahay. "Maria, nakita ko ang iyong kasipagan araw-araw," sabi ni Lolo Pedro. "Nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim na itinuro sa akin ng aking mga ninuno. Ito ay ang pagtatanim ng mga bihirang bunga na mabilis lumago at nagbibigay ng masaganang ani." Masiglang tumanggo si Maria at tinanggap ang mga binhi mula kay Lolo Pedro. Agad niyang isinama ang mga ito sa kanyang mga gawain sa bukid. Bawat araw, maingat niyang dinidiligan ang mga tanim at binabantayan ang kanilang paglaki. Hindi nagtagal, nagsimulang umusbong ang mga bunga na ito, at nagbigay ng malaking ani sa kanilang pamilya. Dahil dito, nakilala si Maria sa kanilang baryo bilang isang mahusay na magsasaka. Marami ang humanga sa kanyang dedikasyon at sipag, at unti-unting umunlad ang kanilang buhay. Nakabili sila ng dagdag na lupain at nakapagpatayo ng maliit na tindahan kung saan nila ibinibenta ang kanilang mga ani. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa tagumpay ni Maria. May ilang mga kapitbahay na naiinggit sa kanya at sinubukang sirain ang kanyang mga tanim sa pamamagitan ng paglalagay ng mga peste. Sa kabila nito, hindi sumuko si Maria. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho ng mas masigasig, at nagsilbing inspirasyon sa iba pa sa kanilang baryo. Sa huli, ang kanyang kasipagan at positibong pananaw sa buhay ay nagbunga ng higit pa sa inaasahan. Hindi lamang umunlad ang buhay ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ang buong komunidad. Dahil sa halimbawa ni Maria, natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng kasipagan at pagtutulungan. Habang patuloy na umaani ng tagumpay si Maria at ang kanyang pamilya, napansin ng kanilang baryo na mas marami pang maaaring matutunan mula sa kanilang kasipagan. Isang araw, dumating si Mang Ben, ang punong barangay, at nag-anyaya kay Maria na magturo ng pagtatanim sa mga kabataan ng kanilang lugar. "Maria," sabi ni Mang Ben, "nais naming malaman ang iyong mga sikreto sa pagtatanim. Pwede mo ba kaming turuan kung paano mo napalaki ng mabuti ang iyong mga halaman?" Hindi nagdalawang isip si Maria at pumayag agad. Sa susunod na linggo, nagtipon-tipon ang mga kabataan sa kanilang bakuran at nagsimulang mag-aral. Itinuro ni Maria ang tamang paraan ng pagtatanim, pag-aalaga ng lupa, at ang kahalagahan ng pagdidilig ng sapat na tubig. Habang nag-aaral ang mga kabataan, masaya silang nag-uusap-usap. "Ang sipag ni Ate Maria," sabi ni Ana, isa sa mga kabataan. "Hindi lang siya magaling magtanim, magaling din siyang magturo." Nagpatuloy ang klase ng mga kabataan sa bawat linggo, at unti-unti, naging maganda ang resulta ng kanilang mga tanim. Dahil dito, nagkaroon ng mas masaganang ani ang buong baryo, at hindi na nila kailangang umasa sa ibang lugar para sa kanilang pagkain. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang tagumpay ni Maria. Sa paglipas ng panahon, narinig ng ibang mga baryo ang tungkol sa kanilang kasipagan at pag-unlad. Maraming tao mula sa kalapit na mga baryo ang pumunta kay Maria upang humingi ng tulong at payo. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, palaging bukas ang puso ni Maria para tumulong. "Ang puso ni Maria ay kasing ganda ng kanyang mga tanim," sabi ng isa sa mga bisita. "Dahil sa kanyang kabaitan, natututo rin kaming maging mabuting tao." Isang araw, dumating ang isang negosyanteng taga-lungsod na si Mr. Gonzales sa kanilang baryo. Namangha siya sa dami ng masusustansyang ani sa lugar. Lumapit siya kay Maria at nag-alok ng negosyo. "Maria, gusto kong bumili ng iyong mga ani at dalhin ito sa lungsod," sabi ni Mr. Gonzales. "Makakapagbigay ito ng mas malaking kita sa iyong pamilya at sa inyong komunidad."
Nag-isip ng mabuti si Maria at kinausap ang kanyang pamilya at mga kabarangay. Sa huli, napagdesisyonan nilang subukan ang alok ni Mr. Gonzales. Naging matagumpay ang kanilang pakikipagsosyo, at dahil dito, nakapagtayo sila ng isang kooperatiba sa kanilang baryo. Ang kooperatiba ay nagbigay ng maraming trabaho sa mga tao sa baryo. Bukod pa rito, nagkaroon sila ng sapat na pondo para sa mga proyektong pangkaunlaran tulad ng pag-aayos ng mga kalsada, pagpapagawa ng bagong paaralan, at pagpapatayo ng health center. Naging inspirasyon si Maria hindi lamang sa kanyang baryo kundi pati na rin sa mga karatig na lugar. Maraming tao ang lumapit sa kanya upang magpasalamat at humingi ng payo. Maria, dahil sa iyo, natutunan naming lahat ang halaga ng kasipagan at pagtutulungan, sabi ni Mang Ben. Ikaw ang naging ilaw at gabay namin. Ang kwento ni Maria ay nagpapakita na ang kasipagan, tiyaga, at positibong pananaw sa buhay ay magdadala ng tagumpay. Ang inggit at paninira ay walang mabuting maidudulot, at sa halip na magdala ng kasamaan, dapat tayong magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Ang kabutihan at pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba ay magbubunga ng mas malaking kaunlaran hindi lamang para sa sarili kundi para sa buong komunidad. Ito ang kabuuang kwento ni Maria na nagpapakita ng kanyang kasipagan at kabutihan, at kung paano siya naging inspirasyon sa kanyang komunidad. Sana ay nagustuhan mo ang buong kwento. Yun lamang at maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa muli.